Alright, mga kaplastic, and this is me again, Big Sue, right back at it again with another content. At isang viral na naman ang aking tatalakayin ngayong araw na ito o gabi sa inyong lugar. At ang tatalakayin po natin mga kaplastik ayon tungkol sa isang viral sa social media na kung saan may dalawang babae na gumagamit ng solvent mga kaplastik. Pero hindi basta-bastang babae po itong nakuhaan ng video. Marami po ang na-stunning o nabighani sa isang babae na nandubhang napanghinayangan ng kanilang pananaw sa buhay. Pero hati-hati po yung mga netizens. Merong nanghinayang para sa kanya at meron namang nagnanasa na ampunin siya at gawing parausan na mga manyakis na mga bobong Pilipino sa social media. So panoorin natin kung bakit nag-viral to. Panoorin natin. Di ka marami yung puto mo po'y pag-speak ganito pag ako nag-flip may dating Ngayon. Sobrang dami kasi. Ayan, kung makikita nyo, may dalawang babae po sa isang kahabaan ng highway. I think is hindi ko ma-sure kung sa Pasay ito o sa Roas Boulevard o something like that, na namataan ng isang concerned citizen na may nakita silang dalawang babae at sinabing yung isa kapanghi-panghinayang at yung isang babae naman ay kahit bahala na siya dyan. Iwan mo na lang sa kalsada. Sobrang napaka-misogynistic yung mga tao sa social media. Kapag maganda, bibigyan nila ng kinabukasan o isasalba nila. Or else, pag-iinteresan nila, gagawin nilang parausan. Pero pag pangit yung babae, hahayaan na lang nila at hindi nila papansinin. Hindi nila tutulungan. So napakasakit. Meron talagang ganong tao sa mundong ito mga kaplastik. Sadyang yung mga tao lang talaga ay mapanghusga. Siyempre technically kahit naman sinong tao sasabihin yan, kahit biro man yan o hindi. Sa palagay nyo ba, kung pag-uusapan naman kung aampunin nila itong dalawa, mas pipiliin siyempre yung maganda kasi katiwa-tiwala yung itsura eh. While yung isa naman parang mukhang hindi naman sa paglalait. Ito kasi yung tingin nila sa babaeng ito. Maruming babae na wala ng pag-asa sa buhay. Na kadiri-diri na at hindi na gagana ng lalaking gasain mga kaplastik. nakas man trip maglabas pumutok nag-hit pagbukas sa mukha Yan, no? gulagano manapap Ang ganda ng pagkakaano nila, no? Mihigop-higop pa sila. Solvent po yan mga kaplastik, hindi na po sila rugby. Ang solvent kasi kulay likido na yun, na parang tubig. Yan na ngayon ang mas malakas mas malakas po yung tama nun kaysa sa rugby mga kaplastik. Picasso manitox tinig lang kumagano mga dogs naka-on na naman pasko ko ng coke mga dogs Pero kung titignan mo, may mga bystander din doon na parang baliwalaling din sa kanila. Diba? Hindi naman pinag-iinteresan. Pero nakakaawa rin to kasi maaring merong isang lalaking palaboy din na pulubi rin na aanakan lang to ng 10 beses. Panigurado yan. Kung ang meron dito sa kahabaan ng Marcos Highway o sa kahabaan ng Antipolo. May nakikita ako dyan. Hindi kagandaan yung babae pero inanakan ng 8. Siyempre, ano pa ba magiging libangan ni Mister kapag kasama niya yung kanyang misis? Hindi magtotok na kanyan talaga. Diba? Kasi wala namang ibang alam na yung mga yan kundi
Gumawa ng bata sa kalsada eh. Eh paano pa kaya kung itong babae ito? Diba? Ay naka-on, bento text, mogadon, edi salin. Di ko marinig yung tuto. Ngayon, may sound trip kasi kaya ba tayo maka-operate doon. At dahil dyan mga ka-plastic, marami na rin ang nagsabi dito sa comment. Tingnan natin yung comment pala. Ito yung mga madalas mong mababasa sa comment section. Parang gusto ko mag-rugby. Ayan. Sayang ang ganda pa naman niya. Ito yung reply. Sino dyan sa kanila? Sabi ni Christian, galing nag-enjoy pero parang walang laman yung plastic. Solvent na ang tinitira ng mga yan. Sagot ng pinsang Bernard Tui sa rugby nyo, may alak pa. Lawak-lawak ng mundo sa loob ng plastic lang pala gustong huminga. Actually, hindi ito eh. May mga mababasa tayo dito. Ito. Kay Kuya Eds, mga ka-plastic. Sabi dito, eto si Boss Toyo kasi napansin tong babae, viral na babae na to. Sabi nga dito, baka may nakakakilala help natin ipasok sa Better Life Treatment and Rehabilitation Center in Cavite. Tapos may mga nag-comment na kadepende sa itsura yung pagtulong. Maraming ganyan sa kalye, Boss Toyo. Pasok ba natin lahat o sila lang? Pag maganda rehab, pag pangit hindi. Boss, wag ganun, pare-parehas lang naman silang may tama at dapat walang maiiwan. Diba? Ang dami pulubi sa kalsada. Lalo na nung umupo yung bangag. Diba? Lalong dumami ang mga pulubi, mga ka-plastic. So may mga nag-comment dito. Gusto ko kasi makita yung comment ng tao eh. Yung nasa taas kaya pa yan may liligtas, yung nasa baba bahala na siya, ginusto niya yan eh. O di ba yan yung mga maririnig mo o mababasa mo sa social media? May pagtatangi. Yung nasa taas kaya pa yan niligtas. Yung nasa baba bahala na siya, ginusto niya yan. Kuya, ba't si ate lang may kasama siya di mo matutulungan? Kahit yung sa baba wag na, ginusto niya yan. Sakto, kakahiwalay ko lang sa na live-in, may pintura sa bahay. May barnis, marami-rami yun. Samahan mo na lang siya mag-rugby, may chance pa. Yung isa wag mo nang samahan, kaya na niya, malaki na siya. Pag maganda, handang samahan sa pagbabago. Yung pangit, paano? Yung isa kaya mo pa ba yan, boss? Malit game eh, basta naka 390 ka na. Kaya ayaw magbago, kaya mag-rugby na lang kayong dalawa. Ibembangin mo na lang. Ang dami mo mga mababasang ganun, mga ka-plastic. So panoorin natin ang vlog ni Boss Toyo patungkol dito. So basta punta natin. Ito, ang dami nga nagbaban eh. Boss, kami maaruga dyan, yung sana sa baba na lang kunin ninyo sa rehab. Boss, na sa baba kahit wag nyo na, ginusto niya yan. Sama ng ugali ng mga tao. No? Tas yung kasama niya, pababayaan na lang. Depende sa muka yung dapat tulungan. Sa location, boss, isa lang ang pwede kong maangkas, magmotor lang ako. Pwede yung maganda lang kunin ko, boss. Ikaw na lang bahala sa iba. Mga manyakis, diba, naglabasan. Nakadepende sa itsura yung pagtulong.
Yung nasa taas kaya pa ata masalba. Yung nasa baba, hayaan nyo na lang, ginusto niya yan. Ang dami talaga mga ad hominem, no? May pinipili mo ka palang tinutulungan. Totoo yan, nandito tayo sa Pilipinas eh. So panoorin na natin yung blinag ni Boss Toyo. Panoorin natin yan. Alright, magandang araw po sa inyong lahat at nandito po tayo ngayon dito sa ating programa. Alam niyo masaya tong ating kwentuhan ngayong araw na to dahil kasama natin ang magkaibigan na sa hirap at ginawa eto, nakalala lang, trending na trending mo sila. So, hindi ko pa nga po sila kilala. Papakilala ko pa lang po sa inyo. The SG Girls. Ayan. Bakit SG? So, sila po yung nag-viral kamakailan na may nakita kasi akong post yung may hawak sila ng mga plastic. Tapos, Bakit SG Girls? Isa lang yan. Kaya SG Girls, solvent girls po. Hindi po rugby. Hindi pa rugby yung ginagamit nila. Hindi na po kasi ganong kalakas yung tama noon mga ka-plastic. Kaya yung solvent, mas matapang yun. Kayang bumura ng baga yun mga ka-plastic. Mas siguro ka-level na siya ng pandikit sa tubo. Mga ka-plastic. Kung pamilyar po kayo sa pandikit sa tubo na kulay tubig, halos magkalapit na ron. Yun, pag nilanghap mo talaga yung pandikit ng tubo ng tubig, yung sa nawasa. Sabi ko sa inyo, puta, bukas wala ka ng baga, mga ka-plastic. Nakakamatay yung pandikit na yun. So tuloy natin to video na to. ayan. Bakit SG? So, sila po yung nag-viral kamakailan na may nakita kasi akong post yung may hawak sila ng mga plastic. Tapos, nakita ko sa isang page. So, in-upload ko rin siya. Kinuha ko yung picture kasi nga, di ba may mga programa tayo yung sa Better Life Rehabilitation Treatment, yung mga nagbibisyo ano. Ngayon, meron kasi palang ibang kwento ang naturang larawan. Hindi lang to basta na na-judge natin, na nakita natin sila na may hawak ng mga plastic na may solvent. Hindi po rugby, di ba? So, sa likod din nun, may mga kwento. Kaya nga po, dun sa ating page ng Boss Toyo, ang in-offer po natin dun is nag-offer tayo ng tulong kung sakali po na sila lulong o talagang kanilang vision. So ngayon, pinatawag natin sila at lumapit sila din dito sa amin para din humingi din ng tulong dahil nga nababash din sila sa social media. Hindi pa natin alam kung ano ba talaga ang tunay na kwento. So bago lahat, so papakilala mo natin the SG Girls of Pasay. Ayan, happy mo Tama, sila. Pasay. Hindi mo sila. Ayan. So, papakilala mo. Ano pala mo? Cheska po. Cheska. Si? Jen Jen. Jeng Jeng. Cheska and Jeng Jeng. Saan lugar yung picture na yun? Saan ba yung nakunan? Sa Buendia po. Sa Sa Owa. Boulevard. Yung sa gitna. Opo. Bakit kayo nandun? Yung gitna. Hindi po, yung time po kasi niyan, nagkatuwa na po kami dumaan dun po. Sabay, Nakatapos may lang mga namin tropa po mag-inom. kasi kami. Mag-inom. Opo. O tapos? Tapos may mga tropa po kami, parang na anuan lang po kami na siguro sabi. Mag-try. Opo. Kaya po yung time na yun, trinay po namin. Pero sobrang konti lang po nun. Tapos ang nag-video po sa amin nun talaga, parang ako talaga yung bet niya, parang akala niya Parang po siguro, nami-makeup nabubukin daw po kami ng yung sabi niya eh. Ayun po. Ah. Pero po kahit maharap po namin yun, may po talaga ebidensya ako na niyayaya niya po talaga kami ilabas. Ayun So po. gusto kayong pagsamantalahan pa. Parang Opo. nakita niya kasi sakali. Opo. Pero So matagal po. manyakol pala yun. Sino ba yan? Hindi po siya umarap Jom sa ba amin. yun? Oo, Jom. Ayun po yung unang Sino ba nagpabay. ang nag-viral nun? So yun. So nalaman natin yung kwento. So matanong ko lang. So sabi nyo nga galing kay Say Numan. Ba't nyo naman sinubukan na yung ganun Bago tayo magtungo doon sa pangalawang tanong ni Boss Toyo, yan na sinasabi ko sa inyo mga ka-plastic. Unang impression pa lang pag pulubi kang babae tapos may kagandahan ng katawan o itsura. Talagang gaganyanin ka ng mga kahit hindi pulubi, even yung mga bystander o yung mga taong dumadaan sa kalsada. Prone talaga yan sa mga rape. Kaya nga naaawa ko sa mga pulubi na may anak na babae. Di ba yung mga bata pa lang,
Kahit sabihin mong madungis yan, mabaho, babae pa rin yan eh. Kapag inabot yan ng mga manyakol, lalo-lalo na yung mga silais, yung mga naggagalang mga mayaman na may sasakyan, tapos nag-o-offer na mga yan, yung mga extra offer na yan na kain daw kayo sa labas, katapos kumain sa labas, ikaw naman yung kakainin. Yan yung kawawa. Kadalasan sila pa yung prone sa mga ganyan eh. Sa mga pangaharas, sexual. Kasi yan mga yan, wala namang kakayahan yan eh. Walang knowledgeable yan sa batas para magdemanda. Kaya wala nang ibang gagawin yan kundi tikong bibig na lang, hayaan na lang na babuy-babuyin siya ng mga tao sa paligid niya hanggang malaspag siya. So, first time lang nilang ginawa yun ha. Katuwaan lang pala yun, mga kaplastik. Hindi po talaga sila solvent girls, mga kaplastik. So, ibig sabihin nun, in the first time pa lang nilang ginawa, meron na agad ng babastos sa kanila. Isang halimbawa na po doon, mga kaplastik, yung mga nagko-comment sa social media. Diba? Ang daming manyakis sa Facebook. Minsan, hindi mo masasabi kung biro lang nila yun. Pero hindi kasi pwedeng gawing biro yung makikita mong naghihirap yung ganong tao. Nakikita mong binalot sila ng kamalasan, tapos sasabihan mo pa ng di maganda. Pagnanasahan mo pa. Tama bang mentalidad yun na magko-comment ka na akin na lang po yung isa, bahala na yung isa, kaya na niya yung sarili niya. So may mga masamang intensyon ka na kaagad sa babae. Diba? Ng solvent. Ano ba pinagdadaanan nyo? Sige nga, kasi baka mamaya meron yan sa likod niyan, meron kayong kwento na malungkot na pinagdadaanan nyo. Kasi katulad nga sinasabi ko lagi, ako dumaan ako bilang si Bustoyo ngayon na nakikita nyo na maayos yung buhay. Dati dumaan din ako sa punto na alam naman natin na talagang naging lulong ako sa droga. Talagang addict na addict ako dati. As in talagang lahat. So talagang sobra. Nagnanakaw, nagbebenta lahat ng mga kagamitan at kung ano-ano pa. So meron kwento nun sa likod nun eh. Pero it doesn't mean na yung kwento ko kung ba't ako nag-addict reasonable para maging addict. Nung later part ng aking buhay napagtanto ko or na-realize ko na kahit ano pa yung pinagdadaanan mo, hindi solusyon ang paggamit ng pinagbabawal ng mga gamot. So sa inyo, sa side nyo, ano ba ang nagtulak sa inyo? Bakit nyo ba ito sinubukan? Hindi. Parang ano Sa akin naman po, nakakulong po kasi yung asawa ko. Nakakulong. Kung gusto mo pa sa May asawa na. Tapos ako lang po yung buong buhay sa anak ko. may anak ka na. Dalawa. Para Kita mo na. Dalawa para tapos pati nung sabi niya nagiinuman nga kayo tapos sinubukan niyo yun. Sino naman na nagturo sa inyo? Bata pa yan, no? Hindi. Parang ano, Talagang May anak. yung araw na yun talagang ano lang po, katuwaan lang po talaga namin. so ngayon ba matanong ko lang ginagawa niyo pa rin ba siya? Hindi na nga po kami makalabas. Ayun lang po yung time na unang-una po, parang huling labas ko na po yun na nabidyoan kami. Kasi po, yung Hindi time kami na nalabas. gabi na po yun na lumabas po kami, na nag-inom po kami. Kasi sobrang problemado po namin dalawa. Kaya parang nagkaintindihan lang po kami na dumaan yun. para makatakas sa Opo, problema. parang opo. Ano ba yung problema nyo? Ano ba yung problema mo? Mali mo, ma-solusyon natin o kaya mapayuan ka namin. Ano ba yung problema natin o problema nyo? Para hindi na tayo ulit dumating sa punto na ganun ulit. Tapos may mga pag-picture na na-picturean kayo. Tapos iba't iba na yung mga kwento. Iba't iba na yung mga nakakaranisan nila. Ano ba yung dahilan? Ikaw, ano ba? Sa kanya kasi, sabi niya nga nakakulong yung kanyang asawa. Pero dapat, hindi mo nakakulong na yung asawa. Gusto mo, ikaw din makulong. Okay. O ikaw. Ano? Ako po kasi, parang na-stress lang po ako nakaraan na Kasi po, parang syempre po boring po sa bahay namin. Parang sobrang pagod ko lang po mag-alaga ng anak namin. Kasi po ako lang po mag-isa yung nag-aalaga. Parang
Ito, una sa lahat mga ka-plastic, take note kayo mga bata pa. Ginusto nyo yan. Ba't ngayon parang nagre-reklamo ka na bakit ikaw lang ang nag-aalaga sa bata? Biruin mo, sarap na sarap kang binabayo ng asawa mo. Halos kainin na lahat ng libag sa buong katawan mo nung nagkakarausan kayo that time. Ginusto nyo yung mga ganung bagay mga ka-plastic. Tapos ngayon magre-reklamo ka na bakit nahihirapan ka na sa mga anak mo. Take note, 2 na agad ang anak nyo sa ganyang edad. Kung tutuusin, hindi naman kayo pinapili na maging ganyan ang buhay nyo. Hindi ko alam kung buhay pa ang mga magulang nitong taong ito, ni Cheska tsaka ni Jenjen. Isipin mo, kung buhay pa ang mga magulang nito, hindi rin nila gusto yung magkaroon kayo ng maagang pamilya. Kasi most of the top, ang pinakauna ninyong priority sa sarili ninyo, makapag-aral kayo na mabuti. Kung inuna nyo yung pag-aaral ninyo bago kayo lumandi, hindi sinsana kayo ganyan. Na tinawag mo pang naboborigan ka pa sa bahay mo. Diba? Naboboringan ka in the way na araw-araw na lang ginawa ng tao. Nag-aalaga ka ng bata, nag-aalaga ka ng mga anak mo, pinapakain, pinapadede mo, araw-araw pinapaliguan mo. Ngayon, hindi mo ngayon ma-enjoy yung kabataan mo. Parang ninakaw na ng tadhana, ng kalandian mo. Yung pagkabata mo na dapat ini-enjoy mo pa yung mga moments na yan. Kung tutusin sa ganyang edad, marami ka pang magagawa sa buhay. Kaso, pinairal ninyo yung pagiging makati ninyo. Pinakitaan lang kayo ng malaking burat ng mga lalaking niligawan nyo o niligawan kayo. Agad naman kayong sumama. Totoo yan mga ka-plastic, may mga ganyang babae na sobrang babaw ng kanilang perspective pagdating sa pag-ibig. Parang akala mo yung mauubusan sila ng lalaki o para bagang nasa under curiosity sila na gusto nilang maranasan yung mga ganito. Yan ang kakapanood nyo kasi ng Korean novela. Yung mga teleserye sa GMA yan. Akala ninyo yung mga napapanood ninyo mangyayari sa inyo na magiging happily ever after kayo. Pero di nyo alam, kayo rin ang nagsasakripisyo. Tapos sisisihin ninyo. Yung mga anak mo, sisisihin mo, parang nirereklamo mo na bakit abala ka sa mga pang-araw-araw. Ginusto mo yan, tanga. Ginusto mo yan. Tapos ngayon, ang solusyon mo sa problema mo, solvent. Tanga. Para daw matakasan ng problema. Di sana uminom ka na lang ng lason. Diba? Sobrang babaw naman ang solusyon mo sa buhay. Rugby. Solvent. Kung sinunod nyo yung mga payo ng mga magulang ninyo, kung matinuman yung magulang ninyo, kung sinabihan man talaga kayo na mag-aral muna kayo mabuti, na sa gayon hindi kayo namumroblema sa buhay, saka na lang yung paglalandi ninyo kapag nakapag-ipon na kayo ng pera. Wala, anong ginawa nyo? Ginawa nyong fairy tale yung buhay nyo, nakakala nyo fairy tale. Ang dami pa magagawa yung ganyang edad. Pero sinira nyo lang nang dahil lang sa makati ang puday mo. So tuloy natin yung video. Parang wala, syempre po boring po sa bahay namin. Parang sobrang pagod ko lang po mag-alaga ng anak namin. Kasi po ako lang po mag-isa Wow. mag-alaga. Parang
nalibang, gusto ko lang din po malibang yung nakaraan lang na yun. Tapos di ko po in-expect na mabibidyoan kami ng gano'n. O, di ba? Yung libang niya katarantaduhan, solvent. Libang pala solvent. Hindi mo alam sa pagsosolvent mo. Kapag na-hallucinate ka na, hindi mo namamalayan, hinuhubaran ka na ng short. Totoo yan, nangyayari yan mga kaplastik. Eh kung ang iba, lupay-pay na sa sobrang lasing. Lasing na nga eh. Pinipila balde pa ng mga kabarkada niya. Paano pa kaya kung lango ka na sa solvent? Tapos sinabayan mo pa ng alak. Talagang di mo mamamalaya, may panibago ka na namang obligasyon. 9 months na naman. Iba mga bobo. Maawa ka sa sarili mo, huwag kang maawa sa mga nangyayari sa'yo. Kahit kailan hindi nagiging solusyon ang pagtakas sa problema sa pamamagitan ng droga. Lalo mo lang pinapatay yung sarili mo. Hindi lang yung tiwala ng anak mo o yung pagmamahal ng anak mo ang pinatay mo, kundi yung sarili mo. Kawawa naman yung magiging anak mo. Magiging ganyan din ang kalagayan balang araw. Diba? Kaya ganun. Pero nag-work po naman kami, pero natanggal na po kami kasi nga parang nag-trending na kami. So kumbaga, naapektuhan pa. Opo. Saan kayo nagtatrabaho? Sa ano po, Makati. So ngayon, di wala kayong trabaho. Makati. Dahil ka nandoon. Eh, kailangan, madali yan. Kailangan nyo lang ulit bumangon. Kailangan nyo ulit patunayan na yung ginawa nyo na yun, eh, hindi nyo na para ulitin. Kayo ba? Gusto nyo ba yung ulitin? Hindi po. Ha? Parang ano po, ito na po yung pinaka ano Worst na namin. nangyari sa buhay namin. Parang ito na po yung dahilan ng ano, na parang ayusin ulit. O, diba? Ngayon, kailangan yung bumangon. O, ikaw, ilan taon na nga pala kayong dalawa? Ilan taon na? 20 po, magkaedad. 20? 20? Dalawang anak. Tamo? Imposible yang hindi pa, wala pang 18 anyos yan, postahan tayo, buntis na yan. Na sinasabi ko. Tawa pa. Tigda 2 anak pa yan ha. So estimated natin, 17 years old nagbuntis yan. Posibleng, baka nga hindi lang 17, 16 eh. Diba? Sinayang nyo yung buhay nyo. Sa edad na 20 anyos, marami pa kayong magagawa, utang na loob. Sinayang nyo yung sarili nyo. Nagpadala kasi kayo sa kalandian eh. Sayang oh. Ilan taon na yung mga anak nyo? Ako po, 4 na po yung panganay ko. Yung Ikaw? 3 po. Saka Di ba? Okay. Kung 4 minus 4 yung 20, 16 years old nga. 17 years old yung isa. Kita mo na. Sinayang nilang buhay nila pare. Kawawa talaga ang mundo natin. Tapos yung kausap natin, yung boyfriend mo, yun yung tatay ng anak mo. Opo. Okay, so dalawa na. Ano trabaho ng boyfriend mo? Ano po, panda. Panda siya? Opo. Hindi siya tao? Delivery Hindi, dapat ako ka lang. Binibigyan lang natin sila ng mga light moment. Kasi gusto din, kasi nakausap ko sila, sabi nga, na ano sila, naapektuhan sila, nababash sila, hindi na sila makalabas, na-judge sila sa larawan na nakita natin. Pero hindi nyo talaga yung laging ginagawa. Hindi po. O, ayan, mula sa kanila, Posible yun. mismo sa kanila. Nagkataon lang na yun, problemado sila, nakainom. Siguro, may makasamang ibang barkada, sinubukan. Tapos may nagpicture, tapos yung mismo nagpicture na yung pala, ay, ano, talagang binidyoan niya talaga kayo. Opo. May video po talaga yun. Kilala niyo siya? Hindi po. Hindi po. Naalaman na lang po namin yung in-upload na. Tapos yung nakita niya po, ayun nga, sinabi niya na ayun daw po yung Parang lalaki ayun yung nasa kotse namimita. talaga na natandaan ko. Kasi binigyan niya pa to ng Opo, badya na kasi iabot may sa tumawag po sa akin noon. Pero hindi ko naman po alam na ayun yung nabibideo. Kasi pinalapit
lumapit po ako noon. Tapos sabi, may pinapabigay po sa kanya nung time na yun. Sabi ko pa nga sa kanya, "Tay, pinapabigay sa'yo ng lalaki ng kakotse." Ano yung pinabigay? Mga Barya. friends po. Ibigay daw po sa akin. Kasi Bayad dyan sa pagpapaviral niya sa social media. Kasi nga, barya lang kayo kung tignan ng mga mayayaman. Hindi ba kayo na naiinsulto? Na binayaran ka ng barya para pahiyain ka sa social media? Kung tutusin, pwede niyong sampahan ng kaso yan without a consent eh. Pero may positive naman na nangyari dahil kung hindi na-videoan kayo, hindi kayo makikilala ni Boss Toyo ngayon. Diba? Pero mayroon two ways naman na may mali rin po yung taong yun. Pero may times din na may punto rin na nasa tama rin pala yung nangyari. Kasi kung di kayo magbabiral, malamang hanggang ngayon sa mga oras na ito, bumabatak pa rin kayo ng solvent. Ang higit sa lahat, may baka mas malala pa ang maranasan ninyo. Baka bigla na lang kayong hugutin ng mga bystander dyan sa Pasay, sa Buendia. Tapos, dun sa madilim na lugar kayo dinala, as dun kayo binabayo-bayo. Di malayong mangyari yun mga kaplastik dahil sa itsura nyo pa lang. Kahit na sabihin natin madungis ka kapag sabi nga may kasabihan nga walang pangit sa titing galit eh, di ba? Totoo yan. Kahit na putya, kahit amoy putik pa yan, amoy tayo pa yung ano mo, babanatan ka talaga ng mga tao dyan. Di ba? Pasensya na sa aking mga salita kasi yun talaga yung realidad ng buhay. Hindi tayo dapat magpaka-plastic, di ba? Yun talaga magiging tendency nun kung hindi sila nag-viral. Malamang sa malamang, yung asawa nila iiwalayan sila niyan pag nalamang may ibang bumembang dyan. Yan mo, 16 years old may anak na. Sayang. bago niya po kami videoan, Sa message. parang sinisenyasan niya ako, lumapit ako sa kanya. Siyempre po, hindi naman ako ganung babae. Oo. Kaya parang wala lang siya sa akin, dead ma lang siya sa akin. Tapos nagulat po kami pag uwi namin gabi. Wala na po, nabidyoan niya na kami. Pinag-viral niya na lang kami sa ano. Tapos dinilit niya na po yun yung una. Tapos yung nag-chat po ako na, "Kuya, paano po yan?" Yung ano po, kumalat na po. Ganyan. Sabi niya, "Wag niyo ako anuin." Yung video nasa akin. Opo, parang blackmail ayun po yung niya na ginagamit po kami niya na, pang blackmail sa amin. Gusto andito niya pa rin yung ibalik video. ko. Ganun po Tapos yung hanggang sa ginagawa. yun po, nire-upload niyo po ulit. Nire-upload niya ulit. Opo. Oh, and bakit nga? Anong purpose, no? Ewan ko nga po. Okay, so ayan, malinaw po sa ating lahat ngayon. Narinig yung kwento nila. So, sa akin, para sa akin na, huwag nyo nang gagawin. Kasi, kumbaga, mali din. Mali yung ginawa nyo. Aminin nyo man sa sarili nyo, mali yun. Kami naman po. Pero, hindi ko kasi hawak yung mga buhay nyo. Hindi ko alam yung dinadala nyo. So, hindi ko rin kayo masasabi na masisisi. Kasi, nung panahon na kami rin nagbibisyo, ng mga kasama ko, siyempre, ayoko rin na dinajudge ako dahil hindi nyo naman alam yung mga pinagdadaanan ko. Kumbaga, sino kayo para i-judge ako? Parang ganun lagi yung mga feeling natin pag problemado tayo. Pero yun nga, nakakagawa tayo ng mali. So, iwasan yung gumawa ng mali. Katulad ng mga ganung pagkakataon, di ba? So, ayun, sana ngayon na nandito kayo, napaliwanag nyo na sa mga makakapanood itong video na to, tigilan nyo na kasi may mga anak pala sila. Tigalawang anak, tsaka hindi na rin natanggal na rin sila sa trabaho. Tapos, nahiya na rin silang lumabas. So, sana pakiusap ko. Kung may papakiusap kayo sana na, sige, ayan, pakiusap nyo sa mga manonood natin. Kung ano yung mensahe nyo. Huwag na rin sana, ipakalat ko yung video. Tsaka gawa ng katatawanan. Kasi yung ginagawa nilang pong content for the view. Dahil na si Meta po, pwede mo pagkakita ng pera. Ano pa, ikaw? Alam na alam ah. Huwag na po ikalat yung mga screenshot, tapos huwag na po kami edit gamit AI, ganun po. Ayun lang. So, hindi na, nakangako na kayo na hindi nyo na yan ulitin. Opo. Dalawa-dalawa na yung anak nyo. Tapos yung boyfriend mo nagkatrabaho sa Panda, ikaw, yung asawa mo nakakulong. O,
maghanap ulit kayo ng trabaho. Sa mga nakakilala sa amin, ng pagkakataon, huwag natin saraduan yung kanilang mga oportunidad at pinto dahil sa mga nagawa nilang mali. Huwag na kayo magpapakita na nakaganon na mapapaya tayo, piti ako, sabihin, tapos makikita lang din kayo dun sa Pasay, may hawak na naman kayong plastic. Pakatawanan nyo na hindi nyo na inuulitin ha. Sa lahat ng tama, yan ang nakakatuyo ng utak. Yung rugby tsaka solvent sa lahat ng klase na yan ang wag nyo nang gagawin. Alright? Sige, maraming salamat, Stoy. Tsaka higit sa lahat mga ka-plastic, nakakailiit ng utak po yan. Kaya nga pansinin mo yung mga gumabatak na mga solvent, rugby, shabu. Tangina, hindi mo nga malaman kung nasa katinuan pa yung kilos, minsan lutang, minsan parang hindi na nila alam yung mga pinagsasasabi nila. Iba yung parang wala na sa porte yung buhay niya. Yan yung nakakaawa. So, ito yung mga comment ngayon. Boss, alagaan ko na lang po yung nakaitim. Ba, iba naman. Pusa yan, brown. Sayang ang ganda, mas maigi pang mag-vlog kayong dalawa. Pwede naman kasi may idea na pala si Cheska eh. May kita raw sa meta eh. For the views daw eh. Sabi nung isa di raw siya ganong babae. Kaya pala dalawa anak niya at the age of 20. O diba? Na judgmental ka tuloy ng isang tao. Yung nakaitim kami mag-aalaga, yung naka-brown pa rehab na. Talagang wala pa rin silang tigil sa pagiging manyakol. No? May asawa yun. Nako, binigyan mo lang ng pambili yan, sir. Pambili what? Wala naman siyang sinabi. Hindi na yan. Kasi nag-viral na eh. Siyempre, pag nag-viral ka sa social media, automatically, marami na magdi-desire sa'yo. 100% hindi ka nare-respetuhin ng tao. Yan ang isa sa mga moral lesson mga ka-plastic. Ang pinaka main problem dito sa istorya ng dalawang babaeng ito ay yung pag-aasawa ng maaga. Yun yung pinakaunang problema nila. Siguro ito na yung umabot sa punto na nasa stage na po sila ng pagsisisi. Kumbaga naisip nila siguro, na-realize nila na sana kung hindi ako nagpabuntis sa boyfriend ko, baka ngayon nai-enjoy ko yung buhay ko, nagagawa ko yung mga gusto ko, nakakapag-TikTok ako araw-araw. Nakakapag-status ako ng buhay ko sa social media base sa mga pangarap na gusto kong makuha. Yun yung ibig paiwatig ng dalawang babae na parang nagsisisi sila in the way na nagkakaroon na sila ng frustration na araw-araw na lang inaalagaan ko yung anak ko, yung asawa ko hindi na nag-aasikaso sa mga anak namin. Puro na lang barkada, puro na lang inuman, puro na lang etc. Yan parang ganun yung hinanaing ng dalawa. Parang gusto na lang daw nilang malibang, ayaw na nila ng obligasyon. Parang tumatakas sila sa obligasyon. The way na pananalita nilang dalawa. Pinasok mo yung buhay na yan. Una sa lahat, hindi ka nasarapan sa pagbabayo ng boyfriend ninyo. Hindi sana ganito naging resulta ng buhay ninyo. Baka ngayon kung napanatili ninyong naging dalaga kayo hanggang ngayon, 20 anyos pa lang ngayon, marami pang magagawa yung mga ganyang edad mga ka-plastic. Actually, kung nag-aral sila ng koleyo o high school, kung ano man yung kanilang term, o kung ano man ang nila natapos, kung nag-aral pa sila, di sana ngayon di kayo nahihirapan maghanap ng trabaho. Baka ngayon marami kayong mga kaibigan na lumalapit sa inyo at tinutulungan kayo sa mga bagay-bagay.
At makakakuha ka pa ng matinong boyfriend kung napunta ka lang sa tamang proseso. Sana naisip nyo yun mga kaplastik. Hindi nyo pinairal yung kapusukan ninyo. Kasi natural mga bata yan, mapupusok yan. Nasa stage yan ng curiosity na nararamdaman nila yung romansa, nararamdaman nila yung what if kung ganito yung ginagawa ng boyfriend ko sa kanya, ginagawa niya sa akin, bla bla bla, di ba? Yan yung mga stage ng tao na gusto nila mag-explore sa mga bagay na hindi dapat munang gawin ng isang bata. Sana inuuna nila ay pukusan nila yung sarili nila sa mas magandang bagay na sila rin naman ang makikinabang in the end of the day. Pero unfortunately, hindi yun ang nangyari. Kaya ngayon nagsisisi sila na lagi na lang araw-araw ginawa ng tao na lagi na lang silang nakakaranas ng hirap na araw-araw na lang nilang nag-aaruga sa bata, naghuhugas, nagpapakain, pinapaliguan ng kanilang mga anak, nagsasaway, nagbabantay. Imbis na sa mga ganyang edad ay nai-enjoy nila yung buhay nila, nakakapag-aral sila, nai-enjoy nila yung mga moment na nakikipag-socialize ka sa mga kabarkada mong babae. Diba? Eh di ngayon, na-enjoy mo sana yon kung hindi ka lang naglandi. Ganun lang kasimple. So hanggang dito na lang ang aking opinion, and this is me again, Big Sue. Lagi nagsasabing ang mga plastic ay matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga ka-plastic? And this is Combid, komentary video ng video live stream. Signing out. Alright. Mga ka-plastic, kung nagustuhan nyo ang aking video, isubscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga ka-plastic.